What is up, you guys? Dr. Momentum here. And right now, meron na naman tayong panibagong video. But let me tell you this is not your typical video dahil meron tayong technical analysis 101 na naman. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba nag-create si Nicolas Darvas ng strategy na nakapag-create sa kanya ng $2 million sa stock market. At take note guys, pwede nyo rin tong gamitin sa crypto dahil personally ito din yung ginagamit ko. So kung ready na kayo pag-aralan kung paano ito, let's dive into it. Pero bago yan, syempre pag-usapan muna natin ano yung ginagawa ni BTC. So sabi natin kanina, nasa 82,000 pa lang yan. Sabi natin possible yan na magkaroon ng continuous downward. So Doc, paano mo na-predict o paano mo nasabi kanina 83,000 yan, sabi mo babagsak pa yan further, in-expect mo na babagsak pa yan. Paano mo nasabi, Doc? Paano nangyari yun? At ngayon nagkakatotoo na. Why? Because this is your major support. Okay? Ito yung major support level mo dyan, which is 82,000 to 80,000 area. Again, area yan kasi hindi yan exact. Okay? Bakit, Doc, sabi mo tuloy-tuloy ang bulusok niyan? Kasi first day niya kahapon mag-breakdown. Okay? So, i-ano natin i-note natin. Ito yung sinasabi ko na first candle breakdown. And anong candle yan? Maraboso. Maraboso means strong bearish candle. Okay, itong candle na to. Grabe yan, no? So, inabsorb niya lahat ng buyers dyan at binagsak. Okay? So, in essence, ang sinasabi ko dyan, first breakdown ang nangyari. And then, second day would be today. Okay? So, I'm expecting magtuloy-tuloy yan. Kung magtuloy-tuloy yan, kita tayo on this area of support, which is 75,000 level. Okay? So, yun yung gusto kong sabihin sa inyo dahil kung mapapansin nyo dito, gumagawa na yan sa weekly ng here. Ano yan? Anong pattern yan? H and S. So, kung di nyo alam yung H and S, i-search nyo na lang. Yan ay head and shoulder pattern, which is a classic bearish pattern. Okay? So, ngayon pag-usapan natin ano ba o paano ba nagwo-work yung Darvas box system. Okay? So, punta muna tayo sa Canva board natin para i-discuss natin yan ng mas malinaw. What is up, you guys? So, nandito na tayo sa whiteboard natin. No? Na-miss ko magturo sa whiteboard. Ngayon, pag-uusapan natin, sino ba muna si Nicolas Darvas? Dok, sino ba yung Nicolas Darvas na yan? Hindi ko namang kilala yan. So, to give you a background, Nicolas Darvas was a self-taught stock trader and investor. So, siya yung nagpasimuno netong Darvas box system. Kaya Darvas box kasi apelido niya yung ginamit, assuming, no? So, itong si Nicolas Darvas, dito muna tayo sa boring part kasi medyo masaya rin naman magkwento kahit papaano, no? So si Nicolas Darvas, professional dancer po ito noong 1920. So 1920 siya ay professional dancer. Paano siya napunta sa stock market? By the way, siya ay from Hungary. No? Hindi Hungarian sausage, ha? Hungary, ha? So siya ay from Hungary and nagkaroon siya ng interest sa stock market noong 1950. 1950, siya ay nagkaroon ng interest sa stock market. At na-develop niya yung kanyang tinatawag na system na
Darbas Box, which is pag-uusapan natin ngayon. So, ano ba yung Darbas Box, Doc? Bakit ba natin na pinag-aaralan? So, Darbas is a technical analysis approach that combines support and resistance. Okay? So basic SNR lang yan, pero at the same time, merong mga secret recipe dyan na mamaya pag-aaralan natin. Okay? So, ang ginagawa basically ni Nicholas Darbas, babasahin ko muna bago natin gawin sa totoong buhay. So, ang ginagawa niya, when a stock hit a new high within the box, he would buy. So, paano ba yan, Doc? So, within the box, ano? When the stock hit a new high within the box, he would buy. Bibili siya. So, sabi niya, and when the stock fell back into the box, at pag bumalik daw sa box, magbebenta siya. Okay? So, kunyari, in essence, bibili siya, kunyari, ito yung box. Pagka gumanyan yung price, tapos bumreak out, bibili siya. Pero, pagka gumanan naman yung price, tapos gumanon, magbebenta siya. Okay? Or, meron pang isang senaryo, pagka gumanyan yung price pack, tapos bumalik, magbebenta siya. So, basically, ganun yung objective na ginawa niya para makapag-create ng $2 million. So, Doc, ang dami mo pang sinasabi, bakit hindi na lang tayo pumunta sa Bitcoin para patunayan mo sa amin na gumagana yung Darbas Box na yan? O sige na, punta na tayo sa BTC. Okay? So, ngayon, nandito tayo sa chart ni XRP. So, alam naman natin na ito ay grabe, lumipad, no? So, paano ba natin i-apply yung Darbas Box? Okay, so ang sabi ni Darbas, so tuturuan ko muna kayo kung paano ipa-plot yung Darbas Box. Okay, so simula tayo dito sa pinaka low. Okay, so paano ba i-plot yung Darbas? So isasama rin na natin, no? Step 1, plot the resistance. Okay, so step 1, plot the resistance. So kung titingnan nyo dito, saan ba yung resistance yan? So, kung hindi nyo pa alam yung resistance, manood kayo ng support and resistance video natin. Meron dyan. For free na naman, no? Kiklik nyo lang. Libre yan, no? Wala kayong bayaran dyan. So, oras nyo lang ang hinihintay ko. So, yan ang resistance natin. Alam naman natin yan. Obvious na obvious. That is the resistance. Ngayon, pagkatapos mo i-plot yung resistance, ipa-plot mo naman kung nasan yung support. So, in essence, if you're looking on this chart, nasan ang support? Dito. Okay? So, ito. Baba natin. So, yan. Yan ang resistance. Ito ang support. Okay? Gets? Ngayon, paano ba magke-create ng Darbas Box? So, punta kayo dito. Punta kayo dito. Okay? So, punta kayo dito sa brush tool. Ngayon, i-click nyo yan, may kita kayong rectangle. Pagka nakita nyo yung rectangle, lagyan nyo ngayon ng box yan. Lagyan nyo ngayon ng box. Okay? Pag nalagyan nyo na ng box, anong rule natin sa Darbas Box? Bumibili si Darbas pagka yung presyo na break yung box. Okay? So, saan na ba natin yan? So, Doc, hindi pa na-break yung box, ha? So, anong bili niyan? Pack. Ngayon, nagbabacktest lang tayo, guys, ha? Nagbabacktest lang tayo. By the way, backtesting is the purpose of studying historical prices para malaman natin yung kung paano ba gagalaw yung mga coin. Okay, ito yung mga ginagawa ng estudyante ko sa Discord natin para mas gumaling pa kami lalo. Para mas malaman namin kung saan yung entry, saan yung exit, no? So, in essence, pinag-aaralan natin. Bakit natin pinag-aaralan? Kasi dalawa lang yung ugali ng merkado. Greed and fear. At hindi nagbabago yung ugali ng tao. Kaya yung, in essence, yung ugali ng tao, yan yung reflection ng buong chart na nakikita natin dito. So, pag bumabagsak, ibig sabihin, fearful yung tao. Pag bumababa, ibig sabihin, greedy yung tao. Okay? So, balik tayo sa topic na explain ko lang, no? By the way, sa mga sasali sa Discord, bala ko mag-open ng
5 additional slots dahil marami talaga nagme-message. Kung gusto nyo, mag-message lang kayo sa akin. Okay? So, message lang, first come, first serve, dahil hindi ko rin naman kasi ma-check yung mga homeworks kung mag-a-add pa tayo ng sobrang daming slot. Siyempre, priority pa rin natin yung quality versus dun sa quantity. Although gusto natin makatulong, pero sa ngayon, mag-isa lang kasi si Dr. Momentum. Okay, so sabi natin, ano yung rules ng Darbus Box? Rules. Buy when the price hits above the box. Pagpasensyaan nyo na kung mali yung grammar, pero intindihan nyo naman yan for sure. Okay, so yan na yung buy point natin. So meron na tayong buy point, as you can see here. There's a buy. So bumili na tayo dyan. For example, dito tayo nakabili. Okay, kasi nahigitan yung box. Ngayon, kung end of day trader ka, hindi ka napabenta dito, tumaas yung presyo, guys. Tumaas yung presyo. Nasaan na yung presyo ngayon? Nag-create na naman siya ng panibagong box. So, ilang percent up ka na dyan? So, kayo na magbilang niya, pero at this point, magke-create na naman tayo ng panibagong Darbus Box. So, paano mag-create ng Darbus Box? Unahin nyo muna yung resistance, and then, pumunta kayo naman sa support. So, gawin muna natin yan basic, resistance, and then support. Tapos, saka mo kakaunan. Pag nakahunan mo na, antayin mo na naman yung breakout. So, antayin mo na naman sa anong rule natin? Anong rule natin? Buy when the price hit above the box. Ngayon, may box tayo dito. Boom! Buy. Dito tayo sa 1.27 nakabili kasi nag-above siya sa box natin. Okay? So ngayon, iniisip mo, Dok, magbebenta ako pag nag-below yan ah. So, parang hindi nagbe-below. Ngayon, mag-create ka na naman ng box kasi bago na yung box eh. No? Agree ba kayo? Bago na yung box? Okay, agree. Ngayon, pag nag-create tayo ng box, ang rule natin would be buy when the price hits above the box. So, nagkaroon na naman ng box. Kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy lang yan. Ayun. Dito na tayo mapapabenta dahil nga, oops, hindi pa rin tayo napagbenta dito dahil, bakit? Ang sabi natin, sell when the price goes below the previous box. So, magbebenta tayo pag bumalik yan sa previous box. Kaya lang, in essence dito, hindi pa rin bumabalik. Okay? So, next. Saan yung next buy natin? Here again. Pero, in essence here, kung alam mo yung Darbus Box, malamang nakabenta ka na dito. At, ano nangyari nung nakabenta ka dito? Tuluyan nang namatay yung presyo. Grabe, no? So, kung meron kayo natutunan, ma-appreciate ko na mag-comment kayo ng Darbus. And sa lahat na magko-comment ng Darbus, sesendan ko kayo ng libro ni Darbus for free. Okay? So, wala akong buzzer pero lagyan ko na lang ng sound effect. Pew, 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 for free. So, all you have to do is comment Darbus. Comment nyo lang Darbus at bibigyan ko kayo ng free ebook ni Darbus Nicholas na pwede nyong basahin para mas maaral nyo pa itong system na to. By the way, itong tinuro natin, premium lesson yan, guys. Okay, so don't take it for granted. Study it, practice it, and memorize it in your heart kung gusto mo maging magaling na trader. So yun lang. Dr. Momentum out.